At sa pagsisimula po, kayo ho ba ay, napanood niyo ho ba tong movie na to? Yan, napanood niyo ho ba yan? Ako po ay magtatapat, hindi ko po napanood yan. Kasi po sa edad ko, hindi na po ako mahilig sa cartoons. Ano ho. Pero kung kayo po ay may bulilit na apo o anak, malamang kasama niyong napanood yung pelikula na yan. Ano ho. Kung hindi niyo ho napanood, sino ho hindi ho yan napanood? Kung hindi niyo yan napanood, ano ang maaalala nyo? Sige po, ano ang maaalala nyo sa pelikula na yan? Siguro maaalala natin yung mga awit dyan. Ano ho? Anong naaalala nyong kanta dyan? Let it go talaga. Hindi, bago po yung let it go, ano pa yung isa? May isa pa eh. Do you wanna build a snowman? Di ba? And then, syempre, yung pinaka-popular, let it go. Ano ho? Alam niyo po, cartoons yan, pero sa totoong buhay, may mga bagay po na nahihirapan tayong i-let go. Sa totoo po, there are things in life that we find difficult to let go. Ano ho? Ano ho ba yung mga bagay na nahihirapan tayong i-let go? Let me give you an example. And a few example. Una po, we find it hard to let go when we experience pain. Ano po, mahirap po yung pain kasi po, pain usually hurts us so deep. Ano po? It usually hurts us so deep. So kapag tayo po nasasaktan, ang hirap-hirap po niyan i-let go basta. Ano po? Nahihirapan po tayo mag-let go. Napapaiyak ka sa pain na yan at hindi ka basta makapag-let go. Ano po, yun ang mahirap dyan. At hindi lang po yung pain ang mahirap i-let go, minsan yung magagandang bagay o yung mga possessions natin, hirap din po tayong i-let go yan. Hirap tayong i-let go. Sa bahay niyo ho ba may mga gamit na hindi niyo na kailangan, hindi niyo na ginagamit, pero nandun pa rin? Kasi sa buhay natin, yung mahalaga sa atin noon, na kahit hindi na mahalaga sa atin ngayon, tinatabi natin dahil meron po siyang sentimental value. Binavalue natin yung mga bagay na ngayon ay hindi na po masyadong valuable. Pero because of the sentimental reasons, for sentimental reasons, we keep it. At minsan yung bahay natin nagmumukha ng bodega. It's hard to let go of pain, possessions, and other things in life. Ang hirap-hirap nun. Kaya po pag tayo po, hirap po tayo mag-let go when we are not yet, when we cannot let go, it means we're not ready to move on. If we cannot let go, we're not ready to move on. Sa buhay ba ninyo, naranasan nyo na minsan ang hirap-hirap mag-move on? The reason na hindi makamove on ng tao, hindi siya makalet go. Sino dito gusto makamove on na? You need to let go for you to move on. The reason why you cannot move on is because you're not letting go. You're not letting go. And alam niyo po, pag hindi tayo handang mag-let go, hindi rin tayo handang mag-receive ng much better sa buhay natin. Sa buhay pong ito, alam niyo ho, sa buhay na to, the truth is, we cannot have it all. Agree ho ba kayo doon? We cannot have it all. Sometimes, gusto natin sa atin lahat eh. Pero alam niyo po ba, sometimes for us to have what is much better, we have to let go of what is good that we have in our life. Minsan may i-let go kang good para makuha mo yung much better. Yung best makuha mo. You sometimes need to let go ng good na meron tayo so we could receive what is best sa buhay po natin. Because in life, we can never have it all. Life is, sometimes most of the time is about exchange. You exchange for what is better and beneficial for you. At kapag hindi ka nakakapag-let go, kapatid, whether pain yan or possessions or whatever it is, ang buhay mo, pag naglalakbay ka sa mundong ito, mabigat. It's harder to journey in life when you're not letting go. It's harder.
Bakit po sinasabi kong mas mahirap po maglakbay sa buhay na ito nang hindi tayo nagle-let go? Kasi po, marami ho tayong extra baggage. Extra baggage. Kung kayo'y nagta-travel, minsan yung kailangan mo lang ang dapat mong dalhin. Pero sometimes nagpapasobra tayo. Hindi naman natin magagamit, pero dala-dala natin, nabibigatan lang tayo. Sa buhay na to, meron tayong mga dinadala, tinatabi, na hindi mo na talaga kailangan, na nagpapabigat lang sa'yo, nagpapahirap pa sa'yo, at nahihirapan kang mag-move on dahil dala-dala mo siya. Ano po? Sometimes there are extra baggages in our life that we need to let go. Kaya sa hapon pong ito, ang title po ng message natin ay, Let It Go. Tumayo po tayong lahat. Let's read a verse from Hebrews 12:1 in English and in Tagalog. Babasahin ko po. Sabi po dyan, so then with endurance, let's also run the race that is laid out in front of us. Since we have such a great cloud of witnesses surrounding us, let's throw off. In other words, let's get rid, let's let it go of any extra baggage. Get rid of the sin that trips us up. Yung kasalanang nagpapadapa sa'yo. Kailangan i-let go mo yon. At yung mga extra baggage na meron ka sa buhay. Sa Tagalog, basahin natin. Basahin po natin siya sa Tagalog. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin. Talikuran daw natin ang kasalanan at alisin ng anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat at muli kaming makakapakinig ng iyong salita. Mangusap ka, ikaw nakakaalam ng kalagayan ng aming puso at isipan. Hayaan mong ang salita mo ang bumago sa buhay namin, magpalakas sa amin at gumabay sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Makakaupo na ho tayo. Talking about letting go. Not letting go has a bad effect on us. Ano po? Not letting go has a bad effect on us. Merong hindi magandang epekto sa atin kapag hindi tayo marunong mag-let go. Anong unang hindi magandang epekto sa atin yan? Una, pag hindi ka marunong mag-let go, papagurin ka niyan. Mapapagod ka dyan. Nakakapagod sa buhay na to na hindi ka marunong mag-let go. Nasaktan ka, hindi ka makapag-let go. Niloko ka, hindi ka makapag-let go. May kasalanan kang ginagawa, hindi mo mabitaw-bitawan, hindi ka makapag-let go. Lahat po yun, papagurin ho tayo nun. It's exhausting to live a life not knowing how to let go. Ano po? Nakakapagod ho yun. At ano ho ba sa buhay natin ang napapagod? Katawan lang ho ba ang napapagod? Tanong ko sa inyo, katawan lang ho ba? Katawan lang ba napapagod? Ano pang aspeto ng buhay natin ang napapagod din? Sige nga ho. O katawan lang natin ang napapagod. Alam nyo, pag ang katawan ay napagod, matulog ka, kumain ka, mag-relax ka, babawi yan. Pero alam nyo pa, pag ito ang napagod sa atin, yung atin pong isip at damdamin, napapagod din ba ang isip ng tao? Napapagod din ba yung damdamin niya? Diba? Pagod na yung damdamin. Kaya minsan nga yung nagmamahalan, wag naman sanang mangyari, naghihiwalay dahil pagod na sila sa isa't isa. Hindi po napagod yung katawan, pero yung isip at damdamin pagod. Because if you will not let go, kapatid, it will pile up sa buhay mo eh. Nasusundan niyo po ba ako? Napupuno ang taong hindi marunong mag-let go. Siyempre, merong offense na isa, dalawa, hindi mo nile-let go, magpapatong-patong yan until mapuno ka na. Ano ho? Ang isip at damdamin ay napapagod din po. At yun ang mahirap i-deal. Pag yung isip at damdamin mo na ang napagod. Paano yun magpapahinga? Sige nga.
Paano siya magpapahinga? Pag yung isip at damdamin mo na ang napagod. Ano? Tayo po, napapagod ang isip at damdamin natin kasi marami tayong alalahanin. Ano? Inaalala. Marami ka bang inaalala? Inaalala mo yung kinabukasan ng anak mo. Marami kang inaalala sa buhay. Ano? Mga responsibilidad mo. Marami kang inaalala. Kaya ang inaalala mo, pinapagod din ang isip mo nun. Ano po? Hindi lang yon, minsan, marami ka ring ipinaglalaban sa buhay. Ano po? Napansin niyo ho bang tao ngayon? Babalitaan niyo ba? Napansin niyo ba sa news, ang tao masyadong palaban ngayon? Di ba? Maraming inilalaban sa buhay. Nagmamaneho lang, nagpapatayan na. Di ba? Nagit-git, hindi naman na pero nagpapatayan. Merong nagkasagian, nagsusuntukan, nagre-wrestling sa kalye. Pinaglalaban masyado ng tao. Masyadong palaban ang tao ngayon. Andiyan pa ho ba kayo? Masyadong palaban, pampira. Di ba? At minsan, kahit hindi mo laban, sumasali ka, kaya napapagod ka. Kayo ho, pag may gulo, wag ho kayo magsasali sa gulo. Dahil minsan, yung umaawat, o yung kumakampi, maganda pa nga yung umaawat eh. Kung sasali ka man sa gulo, umawat ka lang. Pero yung kakampi, nadadamay. At nagpapalaki ng gulo. Ano po? Marami kang inilalaban sa buhay, napapagod ka. Sa laban ng buhay, minsan hindi mo pa nga laban, sinasalihan mo pa. Kaya ang sabi po ng Panginoong Diyos sa atin ay ito, lumapit kayo sa akin, kayong napapagod at nabibigatan at kayo aking pagpapahingahin. Come to me, all of you who are tired from carrying your extra baggages, your heavy loads. Lumapit kayo sa akin. Bakit tayo lalapit sa Kanya? Para ibigay na natin sa Kanya yung mga extra baggage na meron tayo. Lord, ayoko nang bitbitin to, Lord. Napapagod lang ako rito. Pwede bang ibigay ko na sa'yo? Inilalapit ko sa'yo itong kabigatan na to na dala-dala ko, na nahihirapan ako. At ang sabi ng Panginoon, I will give you rest. Pinapalapit tayo ng Diyos sa Kanya para maibigay natin sa Kanya yung extra baggage na meron tayo. Para hindi maging mabigat ang ating paglalakbay sa mundong ito. At alam niyo ho, ang Panginoon, concerned po siya. Sino naniniwala sa iyo concerned si Lord sa atin? Napaka-concerned ni Lord sa atin. Kaya kung ikaw ay may napapagod ka na sa kabalisahan ng buhay, sa dami ng problema na nababalisa ka, na-stress ka, nagwo-worry ka, may anxiety ka, ito po ang sabi ng Panginoong Diyos sa atin. Throw all your anxiety unto Him because He cares about you. He cares about you. At nagustuhan ko po yung ginamit na word dyan na throw all your anxiety. Itapon mo sa Diyos ang lahat ng kabalisahan mo. Ano po ba sa buhay natin yung tinatapon natin? Ano yung tinatapon mo? Yung yung bagay na hindi na mahalaga sa iyo at sa natural nga po dito sa atin, ang tinatapon natin yung kinukonsidera na nating basura. Sa buhay natin, minsan may dala-dala tayong ganun. Basura na siya, pero bit-bit pa natin siya. We need to throw it off. Throw it all unto the Lord. Lord, ayoko na nito. Napapagod lang ako dito. At kapag marunong kang mag-let go, ano ang mapapala mo pag nagle-let go ka? Ano mapapala mo? Nagle-let go ka ng anxiety mo, nagle-let go ka ng pain mo, nagle-let go ka ng bagay na hindi naman nakakatulong sa'yo. Anong napapala mo? Alam niyo po, when we let go, we will find rest. There will be rest. Magkakaroon ng kapahingahan. Mapapahinga ka. You will find rest when you know how to let go in life. Magkakaroon ka ng rest. At yun ang maganda. Pangalawa, second bad effect of not letting go. First, papagurin ka nito. Pangalawa, lilimitahan ka nito. It will limit you. It will limit you. And let me bring you to the story of the Israelites in the desert. Sila po'y nasa disyerto, and they could not let go of Egypt while journeying in the desert
going to the promised land. Hindi nila malimutan ang Egypt. Hindi nila malimutan. They could not let go of Egypt. Even though God is taking care of them and they will be going to the promised land, they could not let go of Egypt. And this is the story. We remember the fish we ate in Egypt at no cost. Sabi nila, naku, ang isda sa Egypt, libreng-libre lang. Also, the cucumber, melons, leeks, onions, and garlic. Maraming prutas doon, maraming vegetable, maraming spices doon. Anong nangyari? But now we have lost our appetite. Wala na kaming ganang kumain dito sa disyerto. Bakit po? We never see anything but this manna. Ano ba yung manna? Yun yung bread from heaven. Sila po, habang sila po ay tulog, magpapaulan po ng tinapay ang Diyos sa kanila at paggising nila may blessing na sila. Would you imagine that? Paggising mo may blessing ka na kagad. Natulog ka lang, napakabuti ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, sila'y walang aasahan sa disyerto, kundi ang Panginoong Diyos. So nagbibigay ng pagkain ng Diyos daily through manna. And yet, they would compare Egypt and the desert. Of course, syempre, manna yung pinoprovide ni Lord. Dahil po dyan, alam niyo po, dahil sa hindi sila makapag-let go sa Egypt, alam niyo po, nalimitahan yung kanilang pag-intindi. It limits their understanding. Sa buhay natin, pag hindi tayo maka-let go, hindi tayo makakaintindi. Tanong ko sa inyo, bakit kaya pinapakain sila ng Diyos ng mana? Bakit ganon? Bakit yun lang? Bakit yung mana ang binibigay? Simply because God wants them to learn. May tinuturo ang Diyos sa kanila. Kaya naman silang pakainin ng Diyos ng kahit anong pagkain eh. But God wants to teach them something. They need to learn to depend on God and to be content with what God gives. They need to depend on God and be content on what God gives. Dumipende sila sa Diyos at makontento sa binibigay ng Diyos. Now, hindi sinasabi dito hindi ka na mangarap. Okay lang mangarap. Walang problema doon. Pero kung ano ang meron ka ngayon, dapat nakukontento ka doon, pero umaasa ka pa rin sa Diyos. Hindi nila naintindihan na kailangan nilang maunawaan na may tinuturo lang ang Diyos. Lingunin mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, may tinuturo lang ang Diyos. May tinuturo ang Diyos. Minsan dahil hindi ka makalet go, hindi mo alam yung tinuturo ng Diyos, hindi mo maintindihan ang tinuturo ng Diyos. May tinuturo lang sa atin ang Diyos. Lord, bakit ganito lang ang blessing ko ngayon? May tinuturo sa iyo ang Diyos. Lord, bakit marami akong blessing? May tinuturo sa iyo ang Diyos. It would limit your understanding if you do not know how to let go. Hindi lang yung pang-unawa mo ang malilimitahan, pati yung iyong paningin. It will also limit your vision. Ano pong sabi nila? Ano lang nakikita nila? Ano pong sabi dyan? But now we have lost our appetite. We never see anything but this mana. Wala na kaming nakita kundi mana. Totoo ba yun? Na yun na lang ang nakita nila? Ang tao pong hindi nakaka-let go, walang nakikita kung hindi yun na lang yung mali. Sa palagay niya, ha? Wala na akong kami nakita kundi mana. Hindi nila nakita yung ibang ginawa ng Diyos sa buhay nila. It limits their vision. Hindi man lang nila naisip na kung tatanawin nila, papunta po sila sa promised land, mas maganda yung lugar na yon, yung pagdadalahan ni Lord sa kanila. But because they could not let go, they will always say, ito na lang ang nakikita ko. Kapatid, wala ka na bang nakikitang maganda sa buhay mo? Baka may bagay ka na kailangang i-let go para makita mo yung maganda na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. It would limit your vision if you are not ready to let go. Hindi mo alam paano mag-let go. At hindi lang po yun, pati puso natin, hindi lang yung pag-iisip natin, hindi lang yung paningin natin, pati yung puso natin, malilimitahan yung heart to give. Ang tao pong hindi maka-let go, pati puso niyan, hindi gustong magbigay. I'm not saying about money. Minsan yung hindi mo mabigay yung pagpapatawad, pangunawa, hindi mo mabigay yun eh. Lumiliit yung kapasidad ng puso mo magbigay sa kapwa mo. Lumiliit yun. Kasi hindi ka makapag-let go. At hindi lang yun. Sino dito naniniwala pag nagle-let go ka, mag-grow ka? Sino naniniwala?
Kapag hindi po tayo marunong mag-let go, hindi tayo mag-grow. Sino dito gusto mag-grow? Letting go makes you grow. The only way for us to grow is to let go. Minsan hindi natin ma-let go yung schedule natin. Kailangan pala yun para mag-aral tayo ng Word of God. No? Hindi natin ma-let go yung mali nating ginagawa. Kailangan pala yun para lalo mong makilala ang Diyos. Para mabuhay ka ng matuwid sa harap niya. Kinakailangan na palang nating i-let go yung ating masamang ugali. Pambihira, hindi mo ma-let go. Kailangan mag-let go para mag-grow. Sino dito gusto mag-grow? Kailangan nating mag-let go. Kasi pag hindi po tayo mag-grow. The bad effects of not letting go is it will exhaust you, it will limit you, and it will even destroy you. Nakakasira po yung hindi nagle-let go eh. Di ba? Nakakasira po siya. May dalawang bagay po na pwedeng sumira sa Kristiyano, dalawa. Una po, at it is obvious. Andiyan pa ho ba kayo? It is obvious the corruption of sin. Now, tanong ko sa inyo, hindi na ba nagkakasala ang Kristiyano? Sige nga po. Ang Kristiyano ba hindi na nagkakasala? Ang tahimik nyo. Hindi naman nagkakasala ang Kristiyano? O nagkakasala pa rin? Iba ayaw umamin Nagkakasala pa rin po. Nagkakasala pa rin ang Kristiyano. Pero iba po yung nagkakasala at nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Bakit po? Pag nagtutuloy-tuloy ka dyan, makukorap ka niyan. Nagkakasala ang tao eh. Pero pag hindi ka tumigil dyan, ikukorap ka niyan. Doon ka nasisirain yan. Pag nakukorap ka na ng kasalanan, makukorap ka niya. And it will destroy you when sin is already corrupting you. Kailangan hindi umabot sa ganun ng Kristiyano. Totoo, nadadapa pa rin ang Kristiyano. Pero hindi ka pwedeng makorap ng kasalanan. It will destroy you. Kaya ito pong sabi sa Bible, if we decide to go on sinning, to continue sinning, decision mo yun. After we have learned the truth, nalaman mo na yung katotohanan, there is no longer any sacrifice for sins. There is nothing but fear in waiting for the judgment and the terrible fire that will destroy all those who live against God. Yung mga taong nakorap na ng kasalanan. Bago ka pa makorap nito, kapatid, you need to let go of it. I-let go mo na yan. Lingunin mo katabi mo, sabi mo, i-let go mo na yan. Yeah? Kasi ikukorap ka niyan eh. Sisirain ka niyan. So, the corruption of sin corrupts us. And it destroys even Christians. Isa pang nakakasira sa Christian ay ito, conflicts. Conflicts. Sa buhay na to, pakinggan niyo po ako, may makakasakit sa iyo at makakasakit ka rin. Sinasadya man o hindi. Tama ho ba? Sa buhay na to, may makakasakit sa iyo, makakasakit ka rin, sinasadya man o hindi. And conflict happens even to those people who love each other. Conflict happens. At alam niyo po, ito lang, pag pinabayaan po ng tao ito, mawawasak po siya dito. Nakakawasak to ng pamilya, minsan wala naman third party, nag-aaway lang sila lagi. Kaya nawawala na ng ganang magmahalan. Nag-aaway. Kasi pag lagi naman nag-aaway, di paano? Hindi ka na rin masaya. Di ba? Kaya kahit saan pong lugar yan, tinan niyo pong sabi sa atin sa Bible, but if you act like wild animals, hurting and harming each other, watch out or you will completely destroy one another. Hindi po pwedeng nagpapatulan tayo. Di ba? Nakakita na kayo ng mga mababagsik na
hayop, hindi raw dapat tayo ganun. Hindi pwedeng nagpapatulan tayo. Or else masisira tayo. Tuloy lang ho natin. Ang dalawang ito ay kaya kang alipinin. Maniwala ka sa akin, ang kasalanan at conflict, kaya kang alipinin yan. Kaya ka niyan pasunurin sa gusto niya. Pag hindi mo dinil yan, pag hindi mo yan nilet go, kaya ka niyang pasunurin. Kaya ka niyang alipinin. Pati yung conflict. Kaya ka niyang pagdesisyonin ng mga bagay na pagsisisihan mo rin later on. These two can slave you. So, what do we do? Ano po ang kailangan? Alam niyo po, para tayo lumaya, the only way for us to be free is to let go. Gusto mong lumaya? Mag-let go ka. Sa conflict, ang way dyan is forgiveness. Pagpapatawad. May nakasakit ba sa'yo, kapatid? Ang tanong, handa ka ba magpatawad? Maraming tao, hindi po eh. Kailangan mo magpatawad. Dahil pag nagpapatawad ka, nagpapalaya ka, at ma-realize mo, ang pinapalaya mo pala, sarili mo. May quote po na nagsasabing ganito, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Yung pala mga taong hindi nagpapatawad, sila ay binibilanggo ng hindi nila pagpapatawad. Pero once they would forgive, they would be free. Mapapalaya po sila. There is freedom, when we let go. Amen ba doon? There is freedom when we let go. Ang tanong ko sa inyo, ganito, nagagalit pa ba ang Kristiyano? Nagagalit ka pa ba? Nagagalit ka pa ba? Kailan ka huli nagalit? Paano ka magalit? Normal bang magalit? Okay lang. Nagagalit pa rin tayo. Kahit gaano kabait ang tao, nagagalit pa rin po. Pero may bilin sa atin ang Bible kapag tayo nagagalit. Ano pong sabi? When you are angry, hindi po sinabi diyang, do not be angry. Hindi po sinabing, do not be angry. When you are angry, kapag nagalit ka, may dalawang bagay kang iiwasan. Ano yung iiwasan mo? Unang iiwasan mo, do not sin. Huwag kang magkasala. Bakit po? Kasi po, pag tayo po ay galit, kung ano-ano ang masasabi natin at magagawa natin pag galit tayo na hindi maganda. So, pag galit ka, dapat aware ka, aware ka na dapat hindi ka magkasala. Kasi minsan, nawawala yung awareness natin pag galit na tayo. Nawawala po yun. Nakakapagsalita tayo ng masakit, nakakagawa tayo ng mali, kasi galit tayo. Do not sin, huwag ka magkasala. Pwedeng magalit, huwag ka magkasala. At sinabi pa po dyan, pangalawa mong gagawin, huwag mo itong patagalin. Huwag mo itong patagalin. Huwag kang magkasala, huwag mo itong patagalin. Ang sabi po dyan, and be sure to stop being angry when? Kailan po? Next year? 3 years from now? Kailan daw tayo titigil magalit? Before the end of the day. Ganun po tayo sinasabihan ng Bible. Bago matapos ang araw, tapusin mo na yan. I-let go mo na yan. Bilis-bilisan mong pag-let go dyan. Bakit? Pag hindi mo binilis-bilisan ang pag-let go dyan, pinatagal mo sa puso mo yan, anong mangyayari? Verse 27, do not give the devil a way to defeat you. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ang dyablo na talunin ka. Marami pong Kristiyano natalo ng galit. Bakit? Pinatagal sa puso nila. At ang dyablo nagkakaroon ng paraan para talunin ka. Nakukuha niyo po ako? Hindi masamang magalit. Huwag ka lang magkasala. Huwag mo na lang patagalin. Kasi pag pinatagal mo at nagkasala ka, darating ang dyablo, magkakaroon siya ng chance talunin ka. Tatalunin ka niya. Dahil sa galit na hindi mo nile-let go. Kapatid, i-let go mo na yan. Amen o ba doon? Tanong ko lang sa inyo, bakit kaya pipiliin ng tao ang keeping
keeping kesa letting go? Bakit kaya mas pipiliin ng tao ang i-keep kesa i-let go? Bakit kaya? Napaisip po ako. Bakit kaya pinipili ng tao yung i-keep kesa i-let go? Ito po na-discover ko. Yun pala ay way of coping. Kaya pala tayo nagkikip ng mga pain, nagkikip tayo ng mga bagay. Kahit nga kasalanan, way of coping ng tao yan eh. Kasi marami siyang struggles in life na somehow yung kasalanan parang nagbibigay sa kanya ng sort of pleasure. It's the way of coping. Hindi ko to i-let go kasi nakaka-cope ako eh. Anong tawag dito? Nakaka-survive ako sa paggawa ko nito. Yung galit, may nandyan kasi nakaka-survive ako dahil dyan eh. You may be able to survive or cope, but you will never win. Sino dito gusto manalo? The only way for us to win is to let go. You're just coping, but you're not winning. Alam niyo, yung nagpapatawad, yun ang nananalo eh. Tama po ba? Yung nagtatabi ng galit, nagko-cope lang yun. Kino-cope lang niya. Para makayanan niya. Para makasurvive siya. Pero yung nananalo, yung nagle-let go. Yung nananalo, yung nagle-let go. At alam niyo po, yung nagle-let go, nakaka-move on sila. Nakaka-move on sila. Kapatid, kailan tayo mag-move on? Kailan tayo mag-move on para mag-grow naman tayo? Para hindi naman tayo pagod na pagod dyan sa ginagawa nating mali? Para hindi naman tayo naaalipin ng kasalanan? Kailan tayo mag-move on? Kailan ho? Po? Alam niyo po, letting go is one thing that we need to do. Po? Kapag nag-let go ka, ano mapapala mo? Ito po, we will find rest, growth, and freedom. Ang kapalit po nun, ili-let go mo yon. Yung pain na yon, ili-let go mo. Yung problema na yon, ili-let go mo. Yung kasalanan na yon, ili-let go mo. Kapalit doon, yung rest, growth, and freedom. Doon ka makakatagpo ng kapahingahan. Magkakaroon ka ng rest. Magkakaroon ka ng growth, mag-grow ka bilang Kristiyano. At makakalaya ka. Hindi ka na maaalipin. Mga kapatid, we need to learn to let go. That's why I'm saying today, let it go. Let it go. Tumayo po tayong lahat. Sambahin po natin ang Panginoon sa hapong ito. Iniwala po kung kasama natin ang Diyos. Gusto kanyang katagpuin, kapatid. Let's just worship God. We surrender it all to Him. And we say, God, let this surrender be a threat to all my enemies. It's in your hands, there's no defeat. You are my identity. God, let this surrender be a threat to all my enemies. It's in your hands, there's no defeat. You are my identity. God, let this surrender be a threat to all my enemies. It's in your hands, there's no defeat. You are my identity. God, let this surrender be a threat to all my enemies.
Naniniwala po kung kasama natin ng Diyos at gusto kang tulungan ng Diyos. Maybe you're here, you're so exhausted. Ano po? Not letting go of the pain, not letting go of the hurt. Ano? Nandito ka, ikaw ay nakikita mo, nalilimitahan ka. Lord, ayoko na nito, Lord. I want to grow, Lord God. Gusto ko naman mag-grow, Panginoon. Lord, ayokong masakin ako ng kasalanan, Lord. Ayokong dalhin ako nito na ako'y masira, Panginoon. Lord, I want to let it go. Alam ko pong hindi madali yun, kapatid. Pero nandito ang Diyos para tulungan tayo. Nandito ang Diyos dahil mahal niya po tayo. He's not here to judge us. He's here to help us. Amen po ba? So today, if you're that person, Lord, saying to God, sinasabi mo, Lord, pagod na ako. Lord, ako. Gusto kong palitan mo naman ang kapahingahan to, Panginoon. I want that rest that comes from you. I want that freedom, Lord. I want that growth in my life. Gusto ko naman mag-grow, Lord. I want to know you more, God. But for it to happen, we need to let go of those things that hinders us from growing, from resting, from being free. We need to surrender it all to God. Hindi ko alam kung ano yung pain mo, hindi ko alam kung anong conflict mo sa buhay, hindi ko alam anong problema mo ngayon. But I want to invite you to come to the altar today and let it all go. And let God move in your life. Lord, ayoko na, iiwan ko sa iyo to. Palayain mo ko rito, Panginoon. Pagalingin mo ko rito, Lord. Ayoko na, Lord. Tulungan mo ko, mahina ako. Ikaw ang kalakasan ko, Panginoon. Just come to the Lord today. Surrender it all to God. He's here to help you. He's here to help you. Lord, we want to let it go, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We want to be free, God. We want to be free. We want to grow. We want that rest that comes from you, Lord. We want your touch today, God. Hallelujah. Sige po, sambahin natin ang Panginoon. Hayaan natin siyang pumilo sa ating buhay ngayon. We want to let it go, God. God, just worship God. Just worship God. Tell Him what you want to tell Him. Hallelujah. He's here to help you. Lord. Lord, hindi kami mahihiyang lumapit sa iyo, ni hindi namin ikakahiya sa iba na kailangan ka namin, Panginoon. We need you, Lord God, in our life, Lord. Ayaw naming mabuhay na puro kapaguran ang aming nararanasan, ang aming isip at damdamin, Lord. We want that rest that comes from you, Lord God. And today we decide to let go for whatever it is that we're struggling with, Lord God. Gusto namin, Lord God, ibigay sa iyo ito dahil alam namin, Lord God, hindi namin kaya sa sarili lang namin, Lord. Gusto rin namin mag-grow, Panginoon. Ayaw naming malimitahan na lang kami ng bagay na hindi namin gini-give up sa iyo, Panginoon Diyos. We wanna grow.
At Lord, palayain mo kami, sino man dito, Lord, nag-i-struggle sa kasalanan, Lord. Nandito ka hindi para kami hatulan, kundi para kami tulungan, Panginoon. Dumating ka para mahalin kami, para tulungan kami. Panginoon, nandito ka, katagpuin niyo po ang mga nagsusuko ng kasalanan sa iyo. Hindi namin kaya, Lord. Huwag mo hayaan makorap kami nito at masira nito. Lord, maaari dito meron pong may conflict, Lord God. May kaaway siya at ng tagal-tagal na sa puso niya. Yung galit na yun, yung bagay na nakasakit sa kanya ng malalim, Panginoon, I pray for your healing, Lord. I pray that your love will fill that person's heart today. Love that is so unconditional that only you, Lord God, will be able to impart in us so that we would be able to forgive, Lord God. So that we would be able, Lord, to restore that relationship, Lord God, and there be healing, Lord God. In the name of Jesus, Lord God. Panginoon, sino man dito, Lord God, ay mga alalahanin, problema, Lord God, pagod ang isip at damdamin, Panginoon, Lord, I pray for your rest to be experienced by your people. Sabi mo, Panginoon, come unto me all who are weary, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Lord, kung minsan ang pagod sa amin, hindi yung katawan namin, kundi yung isip at damdamin namin. Pagpahingahin niyo naman po, Panginoon, so that we would be restored, we would be refreshed, Lord God, that we would be able to see your plan in our life, Lord, beyond our own plans, Lord. Allow us to be touched by you today. We ask for your touch today, Lord God. Lahat po ng nandito sa altar ninyo, huwag niyo pong hayaan na ni isa sa kanila uuwi sa kanilang tahanan na ganun pa rin, na hindi natanggap ang paghipo ng iyong kamay, Panginoon. Lay your mighty hand of grace upon them today, that they would be blessed, Lord God. That they had an encounter with you, Lord God, today. Because we are worshiping the Almighty God, the Maker of heaven and earth. Touch our lives today. And even all of us who went here to worship you, Lord, we are letting go. And as we let go, Lord God, we are placing our trust in you. Na ang desisyon na to na ginagawa namin, ang pagsusuko ng mga bagay na humahad lang sa aming paglago, kapayapaan, kalayaan at kapahingahan, Lord, ang desisyon na to ay, Lord, kinalulugdan mo at hindi mo hahayaan na walang tugon galing sa iyo. Tugunin mo kami, Panginoon Diyos. Katagpuin mo kami sa hapong ito. Seal it, Lord God, with your blood, Lord Jesus Christ, so that we would be changed from within. Lord, we thank you. We honor you. We glorify you, God. Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay. Let's receive the blessing of the Lord. God, today, as we lift our hands, we ask for your blessing, Lord. Not only material blessings, but also spiritual blessings. Asking for your guidance and favor this week, Lord God, sa buhay namin. And Lord, kung anong gusto mo, yun ang magawa namin, Panginoon. And Lord, pabaunan mo kami ng iyong masaganang pagpapala sa pag-uwi namin sa tahanan namin. And Lord, even now as we lift our heads, we want to give you all the glory, the praise, and the worship that you deserve. We will continue to serve and worship you, for you are the Lord of life. We will live life according to what you want for us, Lord. God, we honor you today. Bless your people now, Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.